Magandang umaga sa inyo mga kasorti. No, itong video naman na ito mga kasorti, ipapakita ko sa inyo yung bonsai na maraming bulaklak at saka nanghihina siya guys. No, at makikita natin na ano siya, humihina yung kanyang mga dahon dahil sa maraming bulaklak. So tatanggal natin itong bulaklak na ito mga kasorti. Alright, so pero bago yan mga kasorti ay kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, Kasorti Vlog, so ayan, pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na in-upload ko tungkol sa bonsai. Alright, so ito na mga kasorti, papakita ko sa inyo, no, itong bonsai na maraming bulaklak. Alright, so mga kasorti, ito nga yung mga bulaklak, no? Papakita ko sa inyo yan dahil importante yan, no, sa kagayang nating mga nagbubonsai ng nagsisimula pa lang. So dapat malaman nyo to na kung bakit nanghihina at naninilaw yung kanyang mga dahon dahil dito sa napakaraming bulaklak. Ayan, no? Yan. Dahil lahat ng protina guys, sinisip-sip niyan ng mga bulaklak na yan. Kaya kailangan tanggalin yan para manumbalik yung sigla ng mga dahon. At mas magandang tingnan, no? Dahil berdeng-berde yung kanyang kagaya niya, no? Yan. Kasi kakunti lang yung bulaklak dyan. Yan. So yan, dapat tanggalin natin yan mga kasorti. At mamaya nga pala papakita ko sa inyo yung pagtanggal niyan, na natanggal na natin para obserbahan natin uli at ipakita ko sa inyo kung ano magiging resulta ng mga dahon na yan. Kasi ganyan yan dati nung walang nung walang mga bulaklak pa. Alright, so ayan, hanggang dito na lang muna. So ito na guys, natanggal na natin yung mga bulaklak yan, at mahigit din sa oras natin na tanggal dahil sobrang dami ang mga bulaklak na yun na tinanggal natin ng isa-isa. At ito nga ay may natira pa, no? Dahil nakakaduling din mga kasorti yung mga maliliit, no, na bulaklak. So kailangan nating simutin yan dahil para pare-parehas yung sabay-sabay, no, higop ng protina yung mga sanga para sabay-sabay silang makarecover yung mga dahon. So ayan mga kasorti, medyo ayusin pa natin itong mga sanga na to dahil kapag nag-wild yung ganyang mga bonsai mga kasorti ay nagbabago, napipirsa nila yung nababanat nila yung wire, no, dahil lumalaki yung kanilang mga sanga. Alright, so hanggang dito na lang mga kasorti. Hanggang sa muli, ito po si Kasorti at patuloy na nagbibigay ng kaalaman sa bonsai.